Sumulpot ng bigla sa isang financial at business conference ang isang mayabang na lalaki at hinawakan ako sa kamay. Sa harap ng maraming tao ay malakas niya akong inakusahan, ikaw ang kabit. Lumayo ka sa kasintahan ko. Sa sandaling iyon, ang mga tingin ng lahat ay tila matatalim na espada na sabay-sabay na tumama sa akin. Inaasahan nilang mapahiya ako, ang presidente ng isang korporasyon na may kakaibang paraan ng pagtingin sa mga tao, ngunit hindi nila alam na ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Pumaway ako sa mga seguridad upang huwag silang makialam. Tahimik akong tumugon, paumanhin, hindi kita kilala. At hindi ko rin alam kung ano ang ibig mong sabihin sa pangangaliwa. Dumami ang mga taong nakapaligid at napagtanto ni Wang Teng na bago pa man ay masyado siyang padalos-dalos. Ang mga taong may maraming taon na sa larangan ay pinagmamasdan ang pag-arte ni Wang Teng. At hindi maiwasang umiti ng may pagtuya. Nainis na ako, kailangan mong linawin ang iyong sasabihin. Hindi talaga kita kilala, at higit pa rito, hindi ko alam kung sino ang babaeng sinasabi mo. Pagdating mo agad ay ginagamit mo ang salitang kabit. Pinipilit akong humingi ng tawad, binibigyan ako ng maling paratang, ito ay labag sa batas. Sinamantala ni Wang Teng ang tamang sandali at pumatak ang mga luha ng pagkadismaya, nakita ko mismo na kumakain kayo sa isang romantikong restauran. Ang iyong mga kilos ay napakalapit, niyayakap mo pa siya sa baywang. Hindi ba ito pangangaliwa? Ang mga bulungan ng mga tao sa bulwagan ay tila nagbigay ng dagdag na tapang kay Wang Teng. Ngumiti ako ng malamig, matagal ka nang nagsasalita. Ngunit hindi mo man lang binanggit ang pangalan ng iyong kasintahan. Dahil determinado kang akusahan ako ng pangangaliwa, bakit hindi mo na lang siya tawagin dito? Harap-harapan tayong magharap. Agad na nanigas ang mukha ni Wang Teng, halatang ayaw niya sa oras na ito. Natawagin ang kanyang kasintahan, kaya't nag-alinlangan siya at hindi kumilos. Wala na akong pasensya. Dalawa ang pagpipilian mo. Either tawagin mo siya para magharap tayo, o magsasampa ako ng kasong paninirang puri laban sa'yo. Ang mga abogado ng Fang Group ay matagal nang hindi humahawak ng ganitong kaliit na kaso. Ang Fang Group, nagkaroon ng komplikadong ekspresyon si Wang Teng. Nagtaas ako ng kilay, itinuturing mo akong nangangaliwa. Ngunit hindi mo man lang alam ang aking pagkatao. Sa gitna ng takot na tingin ni Wang Teng, binigkas ko ang aking pagpapakilala ng isa-isa. Ako si Fang Yuan, ang presidente ng Fang Group. Biglang nanghina ang mga binti ni Wang Teng. Halos hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Akala niya ay isa lang akong ordinaryong mayamang binata, at kapag lumaki ang gulo, mapoprotektahan siya ni Bai Ningbing. Ngunit hindi niya inaasahan na ako pala ang ehekutibong presidente ng Fang Group. Pinilit niyang magpakatatag dahil nasaktan ko na ang Fang Group. Sakaling gamitin ko na ang pagkakataong ito. Mahal na mahal ako ni Ningbing, tiyak na hindi niya ako sisisihin. Itinaas ni Wang Teng ang kanyang ulo ng may kayabangan, Fang Yuan. Kahit ikaw pa ang presidente ng Fang Group, anong karapatan mong pilitin ang isang taong hindi ka gusto na ipakasal sa'yo? Ito ay mali mo, masama kang tao. Kinilala mo ang pangalang ito. Pumikit ako ng bahagya habang nakatingin kay Wang Teng, Bai Ningbing. Sa palagay mo ba pinilit ko siyang pakasalan ako? Hindi na natin pag-usapan kung pinilit ko siya o hindi. Alam mo na may fiancé siya, ngunit nakikipagligawan ka pa rin sa kanya. At ngayon ay binabaliktad mo pa ang sitwasyon at sinasabing ako ang nangangaliwa. Ang lohika mo ay talagang nakakamangha. Itinaas ni Wang Teng ang kanyang ulo. Nang walang kahit katiting na pagsisisi, ang hindi minamahal ay siyang masama. Sa harap ng ganitong kakaibang pananaw, ayoko na sanang mag-aksaya ng laway. Tumingin ako sa paligid at bahagyang itinaas ang aking boses. Sino ang may contact number ni Bai Ningbing? Pakitawagan siya rito. Agad na may ilang tao na tumawag kay Bai Ningbing at binuksan ang speakerphone. Ningbing, bakit hindi ka dumating sa conference ngayon? Nang marinig ni Wang Teng ang boses ni Bai Ningbing, lalo siyang kinabahan. Sa kabilang linya, ang boses ni Bai Ningbing ay medyo mahina. Nagkasipon ako nitong mga nakaraang araw, hindi maganda ang pakiramdam ko. May kailangan ba? Wala naman. Pero may isang lalaki rito na sa publiko ay inaakusahan si President Fang ng pangangaliwa. At sinasabi pa nitong pinilit ka raw ni President Fang na pakasalan siya, at humihiling ito na pagbigyan mo siya. Tahimik ang paligid. Ang lahat ay naghihintay sa sagot ni Bai Ningbing. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, narinig ang kanyang boses mula sa telepono. Pupunta ako dyan. Sa sandaling iyon, tila isang malamig na simoy ang dumampi kay Wang Teng. Bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Ibinaba ko ang aking ulo, at isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Nagkunwaring malungkot, kinuha ko ang baso ng alak sa tabi at inubos ito ng sabay-sabay. Si Shen Yuchu na nasa sulok ay matalas na nahuli. Ang ekspresyong ito ng aking mukha. Bahagya siyang umiti, mukhang kawili-wili. Ang katabi niyang si Suksui ay naguguluhan. Anong sinabi mo? Wala. Nakakita lang ng isang munting soro. Nagmamadaling dumating si Bai Ningbing sa lugar at nakita si Wang Teng na nakaupo sa upuan. Na may itsurang api. May kumislap na pag-aalala sa kanyang mga mata.
May nakakita agad sa kanya sa pintuan. Muling umigting ang panonood ng mga tao. Nang makita ni Wang Teng si Bai Ningbing, sinadya niyang ibaba ang kanyang boses. Na may pahiwatig ng panunumbat, Ningbing. Ngunit hindi siya pinansin ni Bai Ningbing sa oras na yon. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit huminto siya sa ilalim ng aking malamig na tingin. Napahiya si Bai Ningbing. Ayuan, lumipat tayo sa ibang lugar para makipag-usap. Umiti ako ng may paghamak. Bakit kailangan pang lumipat ng lugar? Ang lalaking ito ay pampublikong inakusahan ako ng pagkakaroon ng iba, kung hindi ko ito linawin. Ano na lang ang masasabi ng pamayanan tungkol sa mukha ng Fang? Ikaw, bilang aking kasintahan, handa mo bang panoorin akong mapahiya? Nais pa ni Bai Ningbing na magsalita, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Biglang umiyak si Wang Teng. Ginoong Fang, ako at si Ningbing ay tunay na nagmamahalan, patawarin niyo kami. Habang nagsasalita, siya ay lumuhod sa harapan. Tahimik kong pinanood ang komedyang ito. Si Bai Ningbing ang hindi na nakapagpigil, tumahimik ka. Hindi pa nakita ni Wang Teng si Bai Ningbing. Na ganito kagalit, napatulala siya at hindi makapagsalita. Bumaling si Bai Ningbing sa akin, puno ng pagsuyo ang kanyang ngiti, ayuan. Wala talaga akong relasyon sa kanya. Bago pa siya matapos, pinutol ko siya. Bai Ningbing, hindi mahirap imbestigahan ito, huwag mo akong baliwalain na parang tanga. Bigla siyang walang masabi. Tiningnan ko ang kanyang itsura, bigla akong tumayo. At hinampas ko siya ng isang malakas na sampal. Hindi lamang siya nagreklamo. Bagkus ay kusang dinagdagan niya ng isa pang sampal sa kabilang pisngi, umiiyak na nagsabi. Ayuan, pasensya na, kasalanan ko ito. Binulag ako ng pagnanasa, kahit ano ng parusa gusto mo, gagawin ko. Puno ng pagkasuklam, binawi ko ang aking kamay. Talaga? Ngunit wala akong pinaniniwalaan kahit isang salita. Kung hindi dahil sa iyong paglabas ng impormasyon. Paano naman naging ganito kasiguro si Ginoong Wang na akusahan akong may iba? Ayoko nang mag-aksaya ng oras. Mangyaring lahat ng narito ay maging saksi, Bai Ningbing, ang ating kasunduan sa kasal ay kanselado na ngayon. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod na ako upang umalis, ngunit hinarang niya ako. Ayuan, hindi ko sinasadyang magkamali, ang aking pag-ibig sa iyo ay hindi nagbago. Ititigil ko na agad ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Ayuan, patawarin mo ako ngayong isang beses. Mahal kita talaga, hindi na ako ulit. Sa aking paningin, Bai Ningbing, wala kang kahihiyan. Sa tulong ko, marami kang nakuha mula sa Fang Corporation, pero naglakas loob ka pang gantihan ako ng masama. At dumihan ang aking pangalan, wala kang pananaw o diskarte. Sa tuwing makakakuha ka ng pakinabang dito, kailangan mo pa ring ipagtanggol ang iyong katawa-tawang pagmamataas. Ang aking mga salita ay parang tinapakan ang mukha ni Bai Ningbing sa lupa. Siya, na galit na. Ngayon ay sinabihan ko pa, biglang nawalan ng kontrol, Fang Yuan. Ano ang ipinagmamalaki mo? Wala ka bang kasalanan? Kung hindi dahil sa laging mong pagiging mataas ang tingin sa sarili, gagawin ko ba ito? Ako ang iyong kasintahan. Hindi ang alagang hayop mo na pwedeng paglaruan kapag gusto mo at pabayaan kapag ayaw mo. Walang sabi-sabi, kinuha ko ang isang baso ng alak at diretsong ibinuhos sa mukha ni Bai Ningbing. Gising ka na ba? Unti-unting kumalma si Bai Ningbing, naalala ang kanyang sinabi. Puno ng pagsisisi, muli niyang hinawakan ang aking pulso, ayuan. Pasensya na, nasilaw ako sa galit, hindi iyon ang aking tunay na salita. Mukhang hindi mo naiintindihan ang aking sinasabi, kaya't sasabihin ko ng malinaw, dahil labis kang hindi nasisiyahan sa ating kasunduan. Kanselahin na natin ito, bigyan ka ng kalayaan. At ikaw, Ginoong Wang, mukhang talagang mahal mo siya, kung hindi, hindi mo sana tiniis ang masamang pangalan upang makasama siya. Kaya't pagbibigyan ko kayo. Sa tingin mo, nasaktan ang iyong dangal sa pagkuha ng pakinabang mula sa Fang Corporation. Sige, mula ngayon, ang Fang Corporation at ang Bai Corporation ay tuluyang magtatapos ng lahat ng pakikipagtulungan. At saka, huwag ka nang magpakita sa akin muli. Masyado kang marumi para sa akin. Nang makita ang aking ganitong katigasan, alam ni Bai Ningbing na ako ay galit na galit. Sa oras na ito, walang silbi ang humingi ng tawad. Sa ilalim ng malamig kong tingin, dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang hawak sa aking kamay. Umalis ako nang hindi lumilingon mula sa banquet hall. Nakatayo siya sa gitna ng mga tao, ang iniisip ay kung paano mabawi ang Fang Corporation. Na malaking puno, hindi niya ito madaling bibitawan. Naalala niya ang salarin ng lahat ng ito ngayon. Na siyang nagpahiya sa kanya at nagdulot ng galit ng Fang Corporation, malamig siyang tumalikod. At sinampal si Wang Teng. Pag-uwi ko, nagrelax ako sa bathtub ng ilang sandali. Biglang, tumunog ang telepono, ito ay si Xiao Yan, ang aking matalik na kaibigan. Uy, Ayuan. May mahinang tawa sa kabilang linya. Sa boses mo, ayos na ba ang lahat? Sa wakas, nakaalis ka na ba sa babaeng iyon na si Bai Ningbing? Ngumiti ako ng bahagya at sinabing, akala niya'y makakalusot siya, ngunit hindi niya alam na may plano na ako.
Nitong mga nakaraang taon, matatag na ang ugnayan ni Fang Yuan at ng pamilya Bai. Nanatili akong walang kilos. Matapos masiguro na hindi maapektuhan ang interes ni Fang Yuan, nagsimula na akong kumilos. Sinadya kong ayusin na si Wang Teng. Ay makakita ng eksena namin ni Bai Ningbing at hakbang-hakbang kong ginabayan hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi ko lang inaasahan na ilalabas ni Wang Teng ang bagay sa ganitong okasyon. Hindi niya ako kayang dayain. Gusto niya lang palakihin ang isyu para makakapit kay Bai Ningbing na parang malaking puno. Natawa siya sa kabilang linya at sandaling tumigil. Buti na lang nakita mo ang kanyang tunay na kulay bago kayo ikasal. Nakaalis ka na sa tamang oras. Ngunit sa ugali ni Bai Ningbing, malamang hindi siya madaling susuko. Pagkatapos ng tawag, nagsimula akong mag-scroll sa cellphone ko. Napansin kong kumalat na sa lahat ng grupo ang nangyari kagabi. Si Bai Ningbing ay walang isip. Nawalan siya ng malaking sandalan na si Fang Yuan. May nagsabing malungkot. Kung mayroon akong nobyo na kasing galing ni Fang Yuan, pahahalagahan ko ito. Kung ako, siguradong araw-araw akong nasa tabi niya. Gusto ni Fang Yuan na itigil ang pakikipagtulungan sa pamilya Bai. Ang pamilya ko ay may ugnayan sa pamilya Bai. Mukhang kailangan ko nang maghanap ng ibang plano. Ang ama ni Bai Ningbing ay nag-inom kasama ang mga kaibigan. Ngunit putol-putol ang tawag sa kanya. Lahat ay nagsasabing gusto nang itigil ang ugnayan. Nalaman niya mula sa kaibigan ang buong pangyayari. Galit na galit siya. Nagmamadaling umuwi. Si Bai Ningbing ay pinatawag ng kanyang ama. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nakita niya ang kanyang mga magulang sa sala. Bago pa siya makapagsalita, sinampal siya ng ama. Alam mo ba kung ilang negosyante ang tumawag ngayong gabi para kanselahin ang kontrata? Nawalan tayo ng ilang bilyon. Hindi pa humupa ang galit ng ama ni Bai. Muli siyang sinampal. Naawa ang ina at pinigilan ito. Si Ningbing ay nagkamali lamang ng kaunti. Hindi ba't marami rin ito sa mayayamang pamilya? Bakit mo siya sinasaktan? Ang ina ni Bai ay anak ng isang mataas na opisyal. Napangasawa niya ang ama ni Bai. Nang bumagsak ang opisyal, siya ay umaasa na lamang sa ama ni Bai. Mabuti na lang at nakatakda ang anak na babae sa pamilya Fang. Kung hindi, may iba ng anak na gustong pumalit sa kanya, kaya hindi siya kailanman sumuway sa asawa. Galit na galit ang ama ni Bai. Ikaw ang sumira sa kanya. Kung wala kang kakayahan, huwag kang mangaliwa sa labas. At kung gagawin mo man, itago mo. Bakit mo pa hinayaan na malaman ni Fang Yuan? Nagdesisyon na si Fang Yuan na kanselahin ang kasal. Ilang oras pa lang, nawalan na ang pamilya Bai ng ilang bilyon. Naawa ang ina sa anak. Hindi rin niya alam na ganito kalala ang sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Sino ang tatanungin ko? Tingnan mo ang ginawa ng iyong mahal na anak. Hindi pa kasal. Nag-aalaga na siya ng ibang lalaki sa labas. Ang ama ni Bai ay mas may kamalayan sa sarili kaysa kay Bai Ningbing. Noong panahon, siya ay nangaliwa lamang matapos mawalan ng kapangyarihan ang mataas na opisyal. Si Bai Ningbing ay hindi lumaban ng hampasin. Nakayuko siyang nagsabi, hihilingin ko kay Yuan na patawarin ako. Patawarin ka? Akala mo kung sino si Fang Yuan? Ang iyong ama ay kailangang maging maingat sa kanyang harapan. Sino ka ba? Hindi ba't marami siyang ibang babae na mahahanap? Bakit ka pa niya kailangan? Sa gusali ng Shen Corporation, si Shen Yuchu ay abala sa trabaho. Pumasok si Suksu ng direkta. Tumingala si Shen Yuchu na nagtatrabaho. Hindi ba't sinabi mong maghahanda ka ng welcome party para sa akin? Pero dati mo nang tinanggihan. Sabi mo masyadong magulo. Bakit bigla mo namang binanggit ito? Ang mga daliri ni Shen Yuchu ay ritmong pumapalo sa mesa. Sa palagay ko, kailangan talaga ang welcome party. Kakabalik ko lang sa bansa, magandang makilala ang maraming tao. May kakaibang tingin sa mata ni Suksu. Anong mga tao ang gusto mong makilala? Tumigil ang daliri ni Shen Yuchu sa hangin. Halimbawa, ang Fang Group, ang kumpanyang kasing lakas ng Shen Group. Nang marinig ni Suksui ang Fang Group, natural niyang naalala ang gulo kagabi. May pagbibiro sa kanyang sinabi. Gusto mo bang makipagtulungan sa Fang Group sa hinaharap? O interesado ka lang talaga kay Fang Yuan? Hindi direktang sumagot si Shen Yuchu. Tumingin lamang siya. Nang malamig kay Suksui. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, may kumatok sa pinto ng opisina. Pumasok si Gu Qingqing na may dalang dalawang baso ng mainit na kape. Sumimsim si Suksui ng kape upang masira ang katahimikan. Sige, ako na ang mag-aayos ng welcome party. Pagkatapos, parang nagtatanong siyang sinabi. Bukas ng gabi sa Waiku, okay lang. Si Shen Yuchu ay hindi mahilig sa maingay na lugar. Ang Waiku ay negosyo nilang tatlong magkakapatid. Ngunit sa paningin ng iba, si Suksui ang nakikitang namamahala. Bahagyang tumango si Shen Yuchu. Hindi siya tumutol. Nagtaas ng kilay si Suksui at kalahating biro niyang sinabi. Ang isang tulad ni Fang Yuan ay natural na ako mismo ang dapat mag-imbita. Iyon ay magpapakita ng sinseridad. Pagkasabi nito, agad siyang kumuha ng telepono. Hindi pa man nakakareact si Shen Yuchu. Diretso itong naipalabas.
Habang tinitingnan ko ang manuskrito sa aking kamay, biglang pumutol ang tawag sa telepono sa aking iniisip. Suksue, hindi naman tayo madalas magkita. Bakit niya ako tatawagan? Nag-alinlangan ako sa aking isip, ngunit sinagot ko pa rin ang tawag. Suksu. Umiti si Suksui at sinabi, President Fang, matagal na tayong hindi nagkita. Suksue, bakit bigla mo akong naalala? Hindi naman siguro para alamin ang tungkol sa kaganapan kagabi, di ba? Hindi, President Fang. Ganito kasi. Bukas ng gabi ay magdaraos ako ng isang welcome party. Gusto ko sanang itanong kung may oras ka bang dumalo. Welcome party. Lalo akong nagtaka. Karaniwan, hindi iniimbitahan ang mga hindi pamilyar sa ganitong okasyon. Bakit naman nila ako naisip na imbitahan? Tumahimik ang kabilang linya. Si Shen Yuchu ay hindi na malayang pinigilan ang kanyang paghinga. Dahil si Suksu na ang nagsalita. Tiyak na may oras ako. Nang makita ko siyang tumango bilang senyas, sinabi ko. Ito ang aking matalik na kaibigan, si Shen Yuchu, nakakabalik lang mula sa ibang bansa. Nang marinig ko yon, naunawaan ko na. Kamakailan ay may balitang umuwi na ang tagapagmana ng pamilya Shen. Hindi ko inaasahang makakatanggap ako ng imbitasyon para sa party na ito. Ngunit lahat naman tayo ay nasa iisang bilog, kaya naman lohikal din yon. Naunawaan ko. Hindi ako malalate. Nang marinig iyon ni Shen Yuchu, hindi niya napigilan ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kaya usapan na. Bukas ng gabi, alas 7. Huwag magkaliwa. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Suksu si Shen Yuchu na may pagiging tahimik. Hindi niya napigilan ang sa isip niyang punahin, ang galing mo namang magpanggap. Kakaputol lang ng kasunduan ng lalaki. Nainis siya. Samantala, ang galit na si Bai Ningbing. Nagmadaling pumunta sa tinitirhan ni Wang Teng. Malamig ang kanyang mukha at mariing tinitigan si Wang Teng. Ang Fang Corporation ay tuluyan nang nagputol ng pakikipagtulungan sa aming kumpanya. Sigurado ka bang masaya ka na? Ang posisyon ko bilang presidente ay malamang hindi na rin mananatili. Masaya ka na ba? Nang makita niyang takot si Wang Teng, galit siyang sumigaw, hindi kita pinagmalupitan. Kung ano ang hilingin mo, binibigay ko. Bakit kailangan mong buluhin si Fang Yuan? Gusto mo ba talagang sirain ako para maging masaya? Pagkasabi niya, itinaas niya ang kanyang kamay at mariing sinampal si Wang Teng sa mukha. Ningbing, hindi rin nagawang lumaban ni Wang Teng dahil kailangan pa rin niya si Bai Ningbing sa hinaharap. Sino ang makakaisip na bandang ika-negatibo, 4 ng hapon, narinig kong nahuli si Bai Ningbing. Mukhang tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Tila balak na siyang talikuran ng pamilya Bai. President Fang, gusto ba ninyong magbigay kami ng senyas? Na hindi siya payagang makapagpiyansa. Nang iulat sa akin ng assistant ang sitwasyon, may naisip akong plano. Hindi na kailangan. Makipag-ugnayan sa ilang media at ilantad ang pangyayaring ito. Ibigay din sa kanila ang pagkakakilanlan ni Bai Ningbing. Palakihin ang init ng usapin. Habang tumataas ang atensyon online, sa wakas ay nagsalita ang opisyal na account ng Fang Corporation. Diretso ang nilalaman, si President Fang Yuan ng Fang Corporation ay formal nang nagpawalang bisa ng kasunduan kay President Bai Ningbing ng Bai Corporation. Wala nang anumang ugnayan ang dalawa. Nakalakip din ang isang video. Ilang minuto pagkatapos mailathala ang mensaheng ito. Ang stocks ng Bai Group ay nagsimulang bumagsak ng malaki. Alas 7 ng gabi sa e-room ng YA. Ang mga dumalo sa welcome party ay halos kumpleto na. Si Shen Yuchu ay nakasandal sa sofa, ang kanyang mahahabang binti ay eleganteng nakakross. May hawak siyang baso ng alak, marahang iniikot. Sa kanyang isip, patuloy na lumilitaw ang eksena ng araw na iyon sa conference, kung paano ko buong tapang na hinarap ang problema. Alas 7 ng gabi, dumating ako ng eksakto sa oras. Pagpasok ko sa e-room, nakita ko na kumpleto na ang lahat. Akala ko mali ang aking pagkakaalala ng oras, kaya nagmadali akong humingi ng tawad, pasensya na. Huli ako. Sa pagsasalita ko, lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Mahinahon akong pumasok, tiningnan ang paligid ng e-room. Karamihan ay mga pamilyar na mukha. May isa lamang hindi kilalang mukha. Natural na napunta ang aking tingin sa kanya. Mula nang makita ako. Ang tingin ni Shen Yuchu ay hindi lumayo sa akin. Siya ay nakasuot ng puting pang-propesyonal na kasuotan. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na obsidyan. Maitim at makintab, puno ng misteryo. May kislap ng hiya sa aking mga mata, ngunit mabilis itong natakpan. Sa sandaling iyon, si Suksui ang unang tumayo at lumapit sa akin. Siya naman ang nag-imbita sa akin. President Fang, anong sinasabi mo? Ang usapan natin ay alas 7. Kami lang ang nauna. Ngumiti ako ng bahagya at hindi na nagsalita pa. Bilang organizer ng welcome party, si Suksui ang natural na nagpakilala sa akin sa iba. Ang iba, President Fang, ay kilala mo na. Dati nang nagkita sa iba't ibang okasyon. Sa pagsasalita, dinala niya ako sa harap ni Shen Yuchu. Ito ang bida ng welcome party ngayong gabi, si Shen Yuchu. Si Wenyan na nakaupo sa tabi ay tila hindi inaasahan ang bilang ng dumating. Gaano katagal na akong tumingin? Tiningnan ko siya.
Siya ay medyo mas mababa sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tumugon, President Shen. Kamusta? Sa sandali ng pagkakamay, naramdaman ko ang kinis sa kanyang palad. Ang tibok ng puso ay hindi maiwasang lumaktaw. Mabilis naming binawi ang aming mga kamay. Ibinaba ni Shen Yuchu ang kanyang kamay sa bulsa. Ang dalawang daliri ay kusang hinimas-himas, tila ayaw bitawan. Tinitigan ko siya. 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 Lahat ay may karanasan, isang sulyap lang ay alam na mahal ang pluma. Si Shen Yuchu ay mahinahon, bahagyang umiti ang labi, mahinahon na sinabi. Gusto ko ito, salamat Ginoong Fang. Ako naman ang nagkulang. Hindi ako naghanda ng regalo para sa pagkitang ito. Sa susunod ay siguradong magbibigay ako. Nang marinig ito, si Suksu na nakatayo sa likod ko ay hindi napigilan ang pag-ikot ng mata, tahimik na nagreklamo. Marami ring may dalang regalo, pero bakit si Fang Yuan lang ang iniisip mong balikan? Huli ako kaya hindi ko alam ang sitwasyon. At matapang na sumagot, sige, hihintayin ko ang regalo ni Miss Shen. Sa oras na yon, sa buong silid ay walang nagsalita upang gambalain ang aming pag-uusap, tiyak na dahil sa aming katayuan. Pangalawa, pareho kong kapansin-pansin sa itsura at ugali, at magkasama ay talagang kaaya-aya sa paningin. Kung gusto mo, magdagdag tayo sa WeChat para madaling makipag-ugnayan, sabi ni Shen Yuchu. Inilabas ang kanyang telepono, nakangiting iniharap ang kanyang e-code sa akin. Medyo nagulat ako, akala ko formal lang, hindi ko inaasahan na siya ay ganito kabilis. Ngunit hindi ako nagdalawang isip, agad kong kinuha ang telepono at niskan ang code, pinindot ang add friend. Agad na tinanggap ni Shen Yuchu ang friend request at mabilis na sumulyap sa aking profile picture. Larawan ng isang magandang rosas, nagpapakita ng maharlika at pagpipigil, puno ng alindog. Nang makita ang ganitong Shen Yuchu, ang iba sa silid ay nagulat. Ang Shen Yuchu na dating malamig ang mukha ay parang ibang tao. Nang makita ito ni Suksui, agad siyang nakialam upang pahupain ang sitwasyon, natatakot na kung magpatuloy ang usapan ni Shen Yuchu at ako. Makatagal ng buong gabi. Hoy, huwag kayong tumayo lang dyan. Ginoong Fang, maupo na kayo. Sumunod akong umupo sa lugar na espesyal na inihanda para sa akin, na nasa tabi mismo ni Shen Yuchu. Sa sandaling umupo ako, naamoy ko sa katawan ni Shen Yuchu. Ang bango ng cedar, malamig at dalisay, na umaayon sa unang impresyon na ibinibigay ni Shen Yuchu. Napakaangkop. Napakaganda, bahagyang yumuko si Shen Yuchu. At nagbuhos ng isang baso ng red wine para sa akin, dahan-dahang iniharap. Ako naman ay tumanggap. Wala namang espesyal, hindi ko napansing may kakaiba. Ngunit si Suksu na nakaupo sa tabi. At si Wenyan ay walang magawa, iniisip sa isip, kakilala pa lang ay ganito na. Kung magsasama pa sila sa hinaharap, siguradong pahirapan ang mga single. Saka lang natauhan ang lahat. Ang silid ay bumalik sa dating masiglang kapaligiran. Ang mga nakatagong tingin ay tahimik na nakatuon sa amin ni Shen Yuchu. Ngunit pareho kaming sanay na sa mga titig. Sanay na kami, magkasundo naming binabaliwala ang mga tinging may iba't ibang kahulugan. Gusto mo bang kumain ng kahit ano? Naisip ni Shen Yuchu ang oras. Na baka hindi pa ako kumain ng hapunan. Tumingin ako sa mesa, sa mga merienda na nakalatag. Umiling ako at sinabi, hindi na, sa gabi ay kakaunti lang talaga ang kinakain ko. Sapat na yon, nakangiti niyang sabi, kumain ka ng kahit anong gusto mo. Huwag kang mag-alinlangan, malinaw na nag-aalala siya na bigla ko siyang tinawagan para dumalo. Ang piging na ito para sa akin ay medyo kakaiba, lalo na sa loob ng silid na ito. Ang tanging hindi ko gaano kakilala ay si Shen Yuchu lang naman, tulad ni Suksui at Wenyan. Kahit papaano ay nakasalamuha ko na sila, pero tinanggap ko pa rin ang kanyang kabutihan. Sa tabi ni Suksui at Wenyan, kahit hindi nila masyadong marinig ang eksaktong usapan namin base sa paraan ng pagsasalita. At mga galaw ni Shen Yuchu, halos mahulaan nila ang nilalaman. Nagtinginan ang dalawa. Nag-isip sila, kailan pa nila nakita si Shen Yuchu na ganito kalambing. Marahil kahit ang kanyang ina. Si Yang Xing, asawa ng chairman ng Shen Corporation, ay hindi nakatanggap ng ganitong atensyon mula sa kanya. Sabihin mo, hindi ba siya laging walang interes sa mga lalaki? Hindi napigilan ni Suksui na bumulong kay Wenyan. Si Wenyan ay may pag-isip na sumulyap. Nakikita lang ang likod ng ulo ni Shen Yuchu, kasalukuyan siyang masinsinang nakikipag-usap sa akin, kaya sinabi niya. Siguro lagi tayong nagkakamali. Nagtaka si Suksui, saan tayo nagkamali? Ang pagiging malinis ay hindi nangangahulugang hindi siya naakit sa babae. Diretsong sinabi ni Wenyan. Biglang naintindihan ni Suksui. Napabuntong hininga siya, wala pala siyang nakitang kapantay. Mataas talaga ang pamantayan niya. Dahil sa bilog na ito, maraming tao ang may gusto sa akin.
Ngayon, mabuti naman. Sa sandaling matapos ang aking pagpapakasal, sinundan ako agad ng maselang si Shen Yuchu. Dahan-dahan akong humigop ng red wine. Ang awit sa loob ng silid ay umaalingaw-ngaw sa aking tenga, pero ang aking isipan ay lumipad na sa aking disenyo. Biglang may dumating na usok ng sigarilyo mula sa kung saan. Hindi ko napigilan ang pagkakunot ng noo, itinaas ko ang kamay para takpan ang ilong. Pero mabilis ko ring ibinaba ang kamay. Sumandal ako sa katabi at sinabi, medyo mainit sa loob, lalabas ako para huminga ng sariwang hangin. May maliit na mesa sa harap ko, kailangan kong dumaan kay Shen Yuchu para makalabas. Tumango si Shen Yuchu, ibinaba ang kanyang nakakross na mga binti para bigyan ako ng espasyo. Tumayo ako at dumaan sa harap niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nasa kanyang tuhod. Nang ako ay dumaan, ang tela ng itim na pantalon at ang kanyang maputing hita. Ang nagtagpo, nagpahinto sa kanyang paghinga. Bahagyang nakagat ang kanyang pulang labi. At ang kanyang lalamunan ay hindi sinasadyang kumibot. Hindi ko napansin ang mga maliliit na kilos niya. Pagkalabas ng silid, pumunta muna ako sa banyo. Nang mawala ako sa paningin niya, saka nagsalita si Shen Yuchu. Medyo pinalakas niya ang boses, patayin ang sigarilyo. Ito ay nagpahinto sa kamay ni Suksui. Nahanda ng sindihan, hindi alam kung dapat pa bang sindihan. Hindi ba ikaw rin ay naninigarilyo? Kailan ka naging ganito kaarte? Nagtaka si Suksui. Tiningnan siya ni Shen Yuchu. Mahinahong sinabi, ayaw niya ng amoy ng sigarilyo. Natigilan si Suksui. Sa kanya naintindihan kung sino ang tinutukoy niyang siya. Wala siyang magagawa. Tiniklop na lang niya ang sigarilyo at lighter. Iniisip na hindi pa sila magkasama ay inaalagaan na siya. Kung magkasama na sila, siguradong sobra-sobra ang pag-aalaga. Tama nga ang pamilya Shen. Ang pag-aalaga sa asawa ay tradisyon. Nang makita ng iba na sumunod si Suksui, agad din nilang pinatay ang sigarilyo. Nakasandal ako sa rehas, biglang natigilan ang aking hakbang. Hindi ko maiwasang aminin. Ang babaeng ito, sa kanyang tangkad, mukha, at aura, ay talagang kakaiba sa karamihan. Para siyang espesyal na pinagpala ng Diyos. Sa malapit, maraming lalaki ang nakatingin sa kanya, malinaw na may mga pag-isip. Tila naramdaman niya ang aking tingin, lumingon si Shen Yuchu sa akin, bahagyang binawasan ang kanyang presensya. Bahagyang umiti ang kanyang mga labi. Nang makita ko siyang nakatingin, hindi ako pwedeng magkunwaring hindi ko nakita. Kaya dahan-dahan akong lumapit, tumigil sa harap niya at nagtanong, bakit ka rin lumabas, Miss Shen? Nang makita ako ng mga tao sa paligid, agad nilang binawi ang kanilang mga intensyon, alam na hindi nila ako matatalo. Hindi na rin nila sinubukan. Natural, hindi sasabihin ni Shen Yuchu na siya ay lumabas para hintayin ako. Gusto niyang kausapin ako ng pribado, dahil sa aking paningin, ito ang unang pagkikita namin. Kung sasabihin niya yon, baka matakot ako at tumakbo. Kaya sinabi niya, masyadong mabigat ang amoy ng sigarilyo sa loob, lumabas ako para huminga. Nagtaka ako. Ayaw mo rin ba ng amoy ng sigarilyo? Bahagyang umiling si Shen Yuchu, hindi naman sa ganon. Minsan kapag iritang-iritang nararamdaman, umiinom ako ng isa, pero bihira lang. Ngayon ilang buwan na akong hindi nakahawak, ayoko na ng sobrang bigat ng amoy ng sigarilyo. Nauunawaan ko na at tumango-tango ako. Iba-iba ang paraan ng bawat isa para magpawala ng stress, tulad ko. Gusto ko sa mga araw ng malakas na ulan na lumabas ng mag-isa, pakiramdam ko tinatangay ng ulan ang lahat ng kadiliman. Minsan lumalabas din ako para maramdaman ang hangin para maglabas ng stress. Noong unang kong hinawakan ang negosyo ng Fang Group, ganito ko madalas inaalis ang stress noon. Malaki ang pressure noong mga panahong iyon, pero ngayon ay bihira na lang. Ang galing ng disiplina mo, hindi lahat kayang tumigil sa paninigarilyo ng ganito katagal. Taos puso kong sinabi. Puno ng kasiyahan ang mukha ni Shen Yuchu, ang boses niya ay tila puno ng ginhawa. Salamat sa papuri ni Fang. Kasunod niyan, natural niyang tinanong, mahalaga ba sa iyo ang amoy ng sigarilyo? Nagulat ako sa kanyang kagalingan sa detalye, na napansin niya kahit ang ganoong kaliit na kilos ko, kaya sinabi ko. Hindi naman galit, gaya mo, hindi ko rin kaya ang masyadong matapang na amoy ng sigarilyo. Minsan sa mga handaan, kung may humihitit, basta hindi masyadong malapit sa akin. Hindi masyadong mabigat ang amoy, kaya ko pang tanggapin. Ngumiti ng bahagya si Shen Yuchu. Naiintindihan. Sabi niya, sulyap sa direksyon ng private room. Noong lumabas ako, pinatay ko ang lahat ng sigarilyo. Baka medyo mabango pa ang private room ngayon. Hintayin na lang nating bumalik. Hindi ako tumanggi kaya. Nag-usap kami sa labas. Sa buong usapan, laging nakangiti si Shen Yuchu. Sa paglipas ng panahon, lalong naging halata ang paghanga at paggalang sa kanyang mga mata. Yung matagal nang hindi nararamdamang pagkakasundo. Nag-umapaw ang pakiramdam ng pagpapahalaga sa loob. Medyo nang hinayang siya dahil magkaiba ang pangunahing negosyo ng dalawang kumpanya.
Kung hindi, gusto ko talagang makipaglaban sa kanya ng isang masayang laro, siguradong magiging isang masarap na labanan. Sa totoo lang, pareho rin ang nararamdaman ko. Marunong ka bang maglaro ng chess, Fang? Ang biglaang tanong ni Shen Yuchu ay bahagya akong nagulat, pero mabilis kong naunawaan ang kanyang ibig sabihin. Pareho pala kami, nagdadalamhati sa hindi pagkakapantay-pantay. Pero pangkaraniwan lang ang laro ko sa chess. Kahit ganoon ang sinabi ko, puno ng tiwala ang aking mga mata, hindi sinasadyang nakakaakit ng iba. Ang galing, pangkaraniwan din ang laro ko sa chess. Kailan ka libre, Fang? Pwede tayong magsanay ng isang laro. Inanyayahan ako ni Shen Yuchu at puno ng pag-asa ang puso ko nang marinig ito. Malinaw na gusto ko ring makipaglaro sa kanya. Lagi akong handa. Lalong lumiwanag ang ngiti ni Shen Yuchu. Sige, mag-schedule tayo ng oras sa susunod. Ito ang unang pagkikita namin ni Shen Yuchu, ngunit mayroon na kaming dalawang kasunduan. Pagkatapos ng usapan, sabay kaming bumalik sa private room ni Shen Yuchu. Pagpasok, nakita niya. Si Suksui ay may mapanglaw na mukha, pero hindi ito pinansin ni Shen Yuchu, mahinahon siyang umupo sa kanyang upuan. Ang iba ay nakakita sa amin na magkasamang bumalik, puno ng kuryosidad ang kanilang mga puso. Sa unang pagkikita, paano nangyari na sabay kaming lumabas at sabay bumalik? Ano ang nangyari sa pagitan namin sa panahong wala kami sa private room? Bakit parang nagbago ang aura? Pagkatapos makipag-usap kay Shen Yuchu, gumaan ang aking kalooban. Mas lalo akong naging sabik sa susunod na laban. Kaya nang magdala siya ng red wine at merienda, tinanggap ko ito ng may ngiti. May mga taong lalong nagiging bukas pagkatapos uminom. Lalong lumalakas ang mga tunog sa private room. Sa oras na yon, nakita kong lumilingon sa akin si Shen Yuchu at may sinabi, ngunit dahil masyadong maingay ang paligid, hindi ko narinig. Kaya lumapit ako para magtanong, ano ang sinabi mo? Bigla akong lumapit kay Shen Yuchu. Ang kilos ay bahagya siyang nagulat. Naamoy niya ang mahinang amoy ng sandalwood dahil sa lapit ko lang ito naamoy. Dahil dito, hindi sinasadyang tumutok ang kanyang titig sa aking mukha, mas tiyak. Sa isang napakaliit na nunal sa dulo ng aking ilong. Kung hindi dahil sa ganoong kalapit, baka hindi niya ito napansin. Pinilit niyang iwasan ang kanyang tingin, lumapit sa aking tenga at mahinang sinabi, ang tinatanong ko ay tungkol sa Baishi Group. Kailangan mo ba ng tulong? Ang mainit na hininga ni Shen Yuchu ay bumalot sa aking tenga, medyo nakikiliti. At napagtanto ko kung gaano kalapit ang distansya namin. Sa loob-loob ko, nagsisi ako, bakit hindi ko nalang pinansin ang hangganan? Umubo ako at sinabi, hindi kailangan, kaya ko itong hawakan. Pagkasabi, agad akong umayos at lumayo sa kanya. Hindi ako nagulat na alam ni Shen Yuchu ang tungkol sa Baishi Group. Dahil sa mga nakaraang araw, ito ay naging bali-balita. Ang matatag kong sagot ay bumalik sa kanya ang kanyang isip at hindi na siya nagtanong pa. Dahil alam niya ang kakayahan ng Fang Group. Pagkatapos ng aming usapan, nagkaroon na siya ng unang impresyon sa akin. Mabuti. Tumango ako at umayos din ng upo. Malapit na ang oras, lahat ay naghahanda ng umalis. Sabay kaming naglakad ni Shen Yuchu sa dulo. Gustong sumunod ni Suksui, ngunit isang tingin lang ni Shen Yuchu ay natakot siya at hindi makalapit, kaya mabilis niyang hinabol si Wenyan. Kahit na ganoon, ang kanyang atensyon ay laging nasa atin. Gustong marinig ni Shen Yuchu ang pinag-uusapan natin. Ngunit sa hindi niya inaasahan, hindi kami nag-usap ni Shen Yuchu sa buong daan. Noong kalagitnaan ng Mayo kami. Hindi mainit, hindi malamig. Marahang humihip ang simoy ng hangin at ang mga hibla ng buhok sa noo ay marahang naglalaro. Tahimik akong nakatayo roon. Ang mainit na ilaw ay bumubuhos sa akin, tila binabalot ako ng malambot na sinag. Nakatayo si Shen Yuchu sa kalahating hakbang sa likuran ko. Sa anggulong hindi ko nakikita, tila tahimik niyang inilalapat ang kanyang mga mata sa akin. Inaamong ang katahimikan ng mapayapang panahon. Pakiramdam niya ay mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi maikakaila. Ngayong gabi, nagbigay ako sa kanya ng napakaraming sorpresa. Kung noong una ay dahil lamang sa pag-usisa, nagkaroon siya ng simpatya sa akin. Isang matinding pagnanais na laging lumapit. Ngayong gabi, hindi lamang ako naging mature at guwapo, kundi sa aming pag-uusap ay ipinakita ko ang aking katalinuhan. Ang talino at ang likas na tiwala sa sarili ay walang alinlangang umaakit sa kanya. Lubos niya akong hinahangaan. Dahil dito, labis siyang naantig. Ngunit may mga taong walang hiya na gustong sirain ang magandang kapaligirang ito. Ayuan, isang tinig na may kalungkutan at pag-ingat ang narinig. Lahat ay tumingin sa direksyon ng tinig. Natuklasan na si Bai Ningbing na laman ng trending topics sa nakaraang 2 araw. Natural, nakita ko rin siya. Hindi ako nagulat sa kanyang pagdating. Maraming tao ang dumalo sa pagtitipon ngayon, kaya hindi maiiwasang may mag-post sa social media. Kumunot ang aking noo at mahinang sabi, talagang hindi ka maalis-alis. Hindi ko sinadyang ibaba ang aking boses. Narinig ito ng mga nasa paligid at hindi nila napigilan ang matawa. Nakita ni Bai Ningbing na gumalaw ang aking mga labi.
At napansin din ang makahulugang ngiti ng mga tao sa paligid. Hindi niya narinig ang sinabi ko. Ngayon, wala na siyang pakialam sa iba pa. Naglakad siya patungo sa akin. Noon ko itinaas ang aking dalawang kamay. Ibinuka ko ang mga palad at pinagmasdan ang mga ito. Sinundan ni Shen Yuchu ang aking kilos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking mga kamay na may malinaw na mga kasukasuan. Nakita niya akong parang may iniisip, kaya hindi niya napigilang magtanong. Ano ang iniisip mo? Ibinaba ko ang aking mga kamay at itinutok ang aking mga mata kay Bai Ningbing na papalapit sa akin. Dahan-dahan kong sinabi, iniisip ko kung aling kamay ang gagamitin ko para sampalin siya. Para masaktan siya ng husto, ngunit hindi rin sasakit ang aking kamay. Si Shen Yuchu, sa aking seryosong anyo, ay natawa. Mayroon akong mas magandang paraan. Nang makita ang aking naguguluhang tingin, siya ay nagmungkahi, hayaan mo akong turuan siya ng leksyon. Tiyak na mas masakit ang mararamdaman niya. Tiningnan ko si Shen Yuchu na tila perpektong sumasabay sa akin. Itinaas ko ang aking kilay bilang pagsang-ayon. Magandang ideya. Noon ay nakarating na si Bai Ningbing sa harapan ko. Nanatili akong nakatayo at tahimik siyang pinagmasdan. Sa harap ng mga komplikadong tingin ng karamihan, si Bai Ningbing ay tila nahihiya, ngunit nagmadali pa ring magsalita. Ayuan, maaari ba kitang makausap ng pribado? Dito na lang tayo mag-usap. Hindi ako panatag kapag tayo ay nag-iisa. Kayang-kaya mong masaktan ang sarili mong minamahal na kasintahan. Paano pa kaya ako, ang dati mong nobyo na napilitan kang pakasalan? Sinadya kong bigyang diin. Ang mga salitang iminamahal na kasintahan at dati kong nobyo ay puno ng panunuya na halos umaapaw. Mabilis na umiling si Bai Ningbing, gulong-gulo ang kanyang anyo at nagpaliwanag, hindi yan totoo. Ayuan, hindi kita sasaktan. Si Wang Teng. Talagang nadala lang ako sa sandaling pagkalito. Nadaya ako. Mahal na mahal kita. Ayuan, isang simpleng salita lamang ang lubusang sumira sa ritmo ng mga salita ni Bai Ningbing. Madali kong naagaw ang kontrol ng usapan. Nauutal si Bai Ningbing. Gusto niyang humingi ng tawad. Bago siya dumating, naisip na niya ang lahat. Kung patatawarin ko lamang siya, handa siyang lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Gagawin niya yon. Ngunit ngayon, sa harap ng napakaraming tao, hindi niya kayang ibaba ang kanyang dignidad. Patuloy lamang siyang nagmamakaawa sa akin, ayuan, gusto ko pa ring makausap ka ng pribado. Sinabi ko nang hindi pwede. Kung may sasabihin ka, sabihin mo rito. Kung magdadalawang isip ka pa, huwag ka nang magsalita. Pagkasabi ko, nagkunwari akong aalis. Huwag, nakita ito ni Bai Ningbing at mabilis akong hinarang. Nagmamadali siyang tumingin sa paligid. Ang ibig niyang sabihin ay malinaw, gusto niyang umalis ang mga tao sa paligid. Huwag kayong makikinig sa aming pribadong bagay. Ngunit sino ang mag-aakala na si Shen Yuchu, na pinakamalapit sa amin, ay nanatiling kalmado at tahimik na nakatayo sa kanyang pwesto, hindi gumagalaw. Walang balak na umalis. Nakita ni Suksui si Shen Yuchu na ganito, at nagkatinginan sila ni Wenyan. Ang kanilang mga mata ay puno ng makahulugang mensahe. Dahil ang mga pinuno ay hindi umalis, natural na nanatili rin ang iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakagandang live na eksena na ayaw palampasin ng sinuman. Lalong naging pangit ang mukha ni Bai Ningbing. Ngunit kailangan niyang magtiis at magpatuloy, ayuan. Talagang alam ko na nagkamali ako, isang sandali lang akong nabulag at naakit ni Wang Teng. Kailangan mong maniwala sa akin, tiyak na magbabago ako at magiging tapat sa iyo mula ngayon. Mapapatawad mo ba ako? Susunod na ako sa iyo sa lahat at magiging maayos ang ating samahan. Pwede ba? Paulit-ulit lang iyang mga salitang pagsisisi at pagmamakaawa ni Bai Bingbing. Kasama pa ng kanyang kaawa-awang itsura, parang totoo ang kanyang damdamin. Nang makita ko siya, malamig kong tinanong, alam mo ba na ang inyong sangay ng bai sa timog ay tinatarget? Agad na nanigas ang mukha ni Bai Bingbing. Paano niya hindi malalaman? Dahil dito, pinagalitan siya ng kanyang ama. Nang husto at nagbanta pang putulin ang relasyon nila bilang mag-ama. Alam mo bang ako ang nag-utos sa nanay ko na gawin yon? Sunod kong tanong, alam mo ba kung bakit ko ginawa yon? Walang ideya si Bai Bingbing. Hindi man lang sinabi ng kanyang ama ang dahilan. Akala niya noon ay sariling gawa lang ng nanay ko para ipagtanggol ako. Nang marinig na ako ang nag-utos, naguguluhan niyang tanong, ayuan. Bakit naman? Ngumisi ako ng may paghamak. Hindi ba sinabi sa iyo ng tatay mo? Dahil sa mga sinabi mo sa harap ng presinto, sobrang nakakadiri para sa akin. Sinalita ko ng malinaw noong araw ng exchange. Basta hindi ako guguluhin ng bai, hindi ko kayo gagalawin. Pero hindi mo pinansin ang sinabi ko. Kaya kailangan kong gumamit ng ibang paraan para matuto ka. Nang marinig ang walang awang mga salita ko, naging maputla at mamula-mula ang mukha ni Bai Bingbing, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, pinipigilan ang galit. Ayos lang, ayuan, ako talaga ang may kasalanan. Pinagsisihan ko ito. Dahil ikaw ang nagbigay ng parusang ito, tatanggapin ko.
Basta mapatawad mo ako, basta makakasama pa kita, hindi mahalaga ang lahat ng ito. Sa isip ko, hinahangaan ko si Bai Bingbing, marunong siyang magpakaamo. Ngunit mas nangingibabaw ang pagkayamot. Gusto mo akong patawarin? Nang sabihin ko yon, lahat ay natigilan. Ang mga tingin ay parang searchlight na sabay-sabay na tumutok sa akin. Anong ibig sabihin nito? Ang isang presidente ng Fang Group, totoo bang patatawarin ang kanyang babaeng ng babae? Dapat malaman ang pangangaliwa kapag nangyari ng isang beses. Maaaring mangyari muli, kahit ngayon ay nangangako si Bai Bingbing na magbabago. Ang Fang ay maaaring pansamantalang pigilan ang Bai na magulo, ngunit sa susunod na 10 taon. Pagkatapos ng ilang dekada, dahil masyadong malalim ang gusot ng interes ng dalawang pamilya, sino ang makakasiguro na sa hinaharap ay walang magiging problema? Si Shen Yuchu ay hindi napigilan na masusing pagmasdan ako, puno ng pag-aaral ang kanyang mga mata. Ngunit alam niya sa sarili niya, hindi talaga ako patatawarin kay Bai Bingbing. Tiwala siya dito. Mas gusto niyang malaman kung ano ang susunod. Kung gagawin para parusahan si Bai Bingbing, wala akong pakialam sa mga kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. Bago pa man matapos ang kagalakan ni Bai Bingbing, idinagdag ko agad. Pero alam mo naman, may pagkamalinis ako. Ganito na lang. Lahat ng bahagi ng katawan mo na nahawakan ng ibang lalaki, kailangan mong palitan. Diretso sa ospital para magpareplant ng balat. Ang ngiti ni Bai Bingbing na may pag-asa ay biglang nanigas sa kanyang labi. Si Suksui ang unang hindi napigilan at natawa ng malakas. Ang tawanang iyon parang sakit na kumalat at sumabay ang iba. Nagkatawanan ang lahat, kahit ang laging kalmadong si Shen Yuchu ay hindi napigilan na itaas ang kamay. At idampi ang kamao sa kanyang bibig, sinusubukang itago ang halos umapaw na tawa. Kasi isipin ang dating pagkakadikit-dikit ni Bai Bingbing at Wang Teng, wala yatang bahagi ng katawan niya na hindi nahawakan ni Wang Teng. Kahit ang simpleng paghawak ng kamay, siguradong mayroon. Kung gayon, pati palad ay kailangan i-replant. Nakakatawa at nakakaloko. Napilitan si Bai Bingbing na pilitin ang kanyang nanigas na labi. At sabihin, ayuan, huwag kang magbiro. Nang sabihin niya yon, biglang naging malamig at matalas ang aking mga mata, at walang awang ang aking tono. Bai Bingbing, alam mo namang nagbibiro ako, kaya magising ka na. Gusto mo akong patawarin? Talagang wala kang pag-asa. Ang bawat salita ko ay parang malamig na bato. Matunog na bumagsak sa puso ni Bai Bingbing. Pang Yuan, kailangan ba talagang maging ganito ka walang awa? Nagkamali lang ako na karaniwan sa lahat ng babae. Pagkatapos, sinulyapan pa niya ng pahilig si Shen Yuchu na nasa tabi ko. At sinabing may pag-uyam, maaari mo bang garantiya na ang susunod mong kasintahan ay hindi mandadaya? Kakatapos lang nating maghiwalay at may iba ka ng babae na sobrang lapit, sino bang nakakaalam kung hindi kayo? Matagal na kayong nagkakasundo, kaya't hindi ka rin naman isang matuwid na tao. Si Bai Bingbing ay nawalan na ng bait sa galit, hindi na alam ang kanyang sinasabi. Nang makita niya ako at si Shen Yuchu na magkasamang nakatayo, na para bang bagay na bagay, ang kanyang selos at galit, ay biglang umakyat sa kanyang ulo, ngunit hindi pa niya nakilala si Shen Yuchu, ang uri ng marangal at malamig na aura na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot dahil sa aking mga sinabi. Napuno na ng emosyon ang kanyang pag-iisip, hindi na nag-isip at ibinuhos na lang lahat. Ako ay napatingin kay Shen Yuchu, mga 2 kamao ang layo sa akin, para sa akin. Ang distansyang ito ay normal para sa normal na usapan ng magkaibigan. Alam ko na si Bai Bingbing ay nagpapasalang ng sisi, naghahanap lang ng sasalo ng kanyang pagkakamali. Kaya hindi ako nagulat sa kanyang sinabi, ngunit bago pa ako makakilos, biglang sumugod si Shen Yuchu. Itinaas ang kamay at isang sampal, direktang malakas na pumalo sa mukha ni Bai Bingbing, walang pag-aalinlangan ang sampal na yon. Napakalakas ng puwersa, direktang pumutok ang labi ni Bai Bingbing na agad nagdugo, lahat ay nagulat sa biglaang eksenang ito, naging matamlay na parang inahing manok, nakatitig kay Shen Yuchu, lubos na nagulat sa kanyang mabilis at malinis na. At hindi inaasahang kilos, pero si Shen Yuchu ay walang pakialam, malamig lamang na nakatitig kay Bai Bingbing. Sa kanyang mga mata ay bahagyang nagpapakita ng isang nakakatakot na hangaring pumatay, natakot si Bai Bingbing na nanginig ang kanyang loob. Ang bibig mo ay napakarumi, hindi ako tutol na linisin ito para sa iyo, malamig na sabi ni Shen Yuchu. Ako ay talagang nagulat, hindi inaasahan na siya ay direktang kumilos, hindi ko napigilan ang pagtingin kay Shen Yuchu na gumawa ng kilos. Tila napansin ni Shen Yuchu ang aking tingin, lumingon siya at tumingin sa akin, parang biglang naunawaan. Ang pag-aalinlangan sa aking mga mata, mahinahong sinabi, hindi ba nasabi na noon? Tutulungan kitang turuan siya, nang sabihin niya yon, bigla akong natigilan. Akala ko dati biro lang ito, pero pag-isipan mo, okay lang din napakasakit talaga ng bibig ni Bai Bingbing. Pero ngayon, malinaw na hindi ito ang oras para makipagkwentuhan kay Shen Yuchu.
Matigas ang aking tingin habang nakatingin sa nalilitong si Bai Bingbing. Malamig na sinabi, Bai Bingbing, mukhang hindi sapat ang paggalaw lang sa inyong Bai Corporation. Ang sangay sa timog ay malayong hindi sapat upang magturo sa iyo ng leksyon. Ang aking mga salita ay parang isang mabigat na martilyo. Si Bai Bingbing ay lalong nagugulumihanan, ang kanyang katawan ay hindi mapigilang nanginginig ng ilang beses. Susubukan sana niyang magsalita. Sa ilalim ng aking matalas at malamig na tingin, natakot siya at nagbago ng sinabi, Pang Fang Yi. Talagang pasensya na, napuno lang ako ng galit kaya nasabi ko ang mga yon. Kayo po ay mabuting tao at mapagpatawad, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito, alang-alang sa aking lola. Patawarin niyo na ang Bai Corporation, pangako ko na hindi na ako makikialam sa inyo, alam niya sa sarili niya. Na sa aking pagkatao at pamamaraan, posible talagang walang awa akong manakit sa Bai Corporation. Alam niya na kahit hindi na siya maging presidente, may mga shares pa rin siya, kaya't maaari pa ring mapanatili ang kanyang komportableng buhay. Ngunit kung mabagsak ang Bai Corporation, mawawala ang lahat sa kanya. Para kay Bai Bingbing na pinalaki sa karangyaan. At nakasanayan na ang magandang buhay, hindi niya kayang tanggapin ang ganitong resulta. Tumahimik ako sandali. Lumitaw sa aking isipan ang mukha ng aking lola na laging nag-aalaga sa akin, at naalala ko rin si Madam Bai, na minsang nagligtas sa buhay ng aking lola. Kaya, tiningnan ko si Bai Bingbing at dahan-dahang sinabi, Bai Bingbing, mas mabuting tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung may susunod na pagkakataon, hindi na ako magiging walang awa. Pagkasabi, hindi ko na pinansin ang iba't ibang reaksyon ng mga tao sa paligid. Lumiko ako at dumiretso sa pag-alis. Nang marinig ito ni Bai Bingbing, para siyang humawak sa isang nagliligtas na dayami. Mabilis na tumango, nangako ng tapat na hindi na ulit. Gayunpaman, hindi agad sumunod si Shen Yuchu. Nang makalayo na ako ng ilang hakbang, saka siya humarap kay Bai Bingbing na nalulunod pa sa saya ng pagtakas. Malamig na sinabi, Miss Bai Bingbing, pinatawad ka ni Ginoong Fang Yi. Sinabi niya, sabay tingin kay Bai Bingbing na ang mukha ay biglang naging maputla gaya ng puting papel. Pagkatapos ay mabilis na tinugis ako sa unahan, naglakad ng magkatabi. Si Wenya na nakatayo sa likuran. Habang pinagmamasdan ang papalayong likuran ni Shen Yuchu, nag-iwan ng isang di maintindihang pahayag kay Bai Bingbing, maging unang target ng tagapagmana ng Shen Corporation sa kanyang pagbabalik ni. Ang Bai Corporation ay dapat na maging mapalad. Hindi pa nakita ni Bai Bingbing si Shen Yuchu noon. Ngunit ang pangalang Shen Yuchu ay pamilyar sa kanya. Shen Yuchu, iyon pala ang tagapagmana ng Shen Corporation. Naisip niya na sabay niyang nasaktan ang Fang at Shen, dalawang nangungunang pamilya. Tanging siya lamang ang may kakayahang gawin ang ganitong pinakamatalinong katangahan. Tapos na. Ang Bai Corporation sa pagkakataong ito ay tiyak na mababagsak ni. Pagdating sa sasakyan, agad akong pinigilan ni Shen Yuchu, isasama kita. Nakainom ka ng alak, hindi ligtas magmaneho, kailangan kong tumanggi ng matindi. Hindi na, may driver naman ang club na maghahatid sa akin. At saka pareho tayong nagmamaneho papunta rito. Hindi ito angkop, ngunit si Shen Yuchu ay hindi sumuko, matigas ang kanyang pagsasabi. Isasakay kita pa uwi gamit ang iyong sasakyan, susundan na lang ng driver ko. Nang makita akong hindi pa rin pumapayag. Sandali siyang tumigil at dagdag pa, gusto ko talagang makipag-usap sa iyo ng pribado. Nagtataka akong sumulyap sa kanya dahil ito nga ang unang pagkikita namin kahit na medyo masaya ang usapan. Pero mayroon ba talagang bagay na kailangang sabihin sa ganitong oras ng pribado? Nag-alinlangan ako sandali. Sa wakas pumayag ako, sige, abala na lang kayo, Miss Shen. Umupo ako sa passenger seat, tumingin sa labas ng bintana sa mabilis na dumaraan na mga tanawin at biglang nag-isip. Hindi ba sinabi niyang may sasabihin siya sa akin? Bakit wala siyang sinasabi pagkasakay? Tiningnan ko si Shen Yuchu. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Sa unang pagkakataon na mag-isa kaming nagkasama, tila kinakabahan siya. Paminsan-minsan ay hindi na mamalayang tinatapik ang manibela. Sa oras na yon, medyo nagsisisi siya sa kanyang sarili. Masyado ba akong nagmamadali? Unang pagkikita pa lang ay nag-alok na akong ihatid siya pauwi. Baka ito ay magmukhang padalos-dalos. Paano kaya niya ito titingnan? Inisip niya na dapat ay mas pinigilan niya ang sarili. Ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang makasama ako ng mas matagal. Tumingin sa bintana, nag-isip ako ng tahimik. Ano ba talaga ang pinag-aalala niya? Baka ang sasabihin niya ang dahilan kung bakit siya kinakabahan. Hindi ko na lang tinanong. Hindi ako mahilig mangialam ng pribadong bagay ng iba. Kung ayaw niyang sabihin, hayaan na lang. Hindi naman ito malaking bagay. Kaya, sa medyo kakaibang atmosfera na ito, tahimik kaming nakaupo, bawat isa ay may kanikanyang iniisip. Di nagtagal, nakarating kami sa Yunhai Bai.
Si Shen Yuchu ay nagparada ayon sa aking utos, pagkatapos ay bumaba at lumapit sa akin, iniabot ang susi ng kotse. Nagdalawang isip siya, parang hindi alam kung saan magsisimula. Tumingin ako sa kanyang tila, hindi alam kung ano ang gagawin, natawa ako sa gilid ng labi. Sa sandaling iyon, bigla siyang tila naalala ang dati niyang naisip na dahilan. Balak kong atakihin ang buy group, ano ang opinyon mo tungkol dito? Tiningnan ko ang kanyang punong-puno ng pag-aalala na mukha, hindi ko napigilan ang matawa. Hindi mo ba ito inisip buong daan? Nais niyang tanggihan ito, ngunit sa huli ay bahagyang tumango na lang. Napatawa ako ng malakas. Huwag mong isipin ang nararamdaman ko, kahit anong gawin mo sa buy group ay okay lang. Nang makita akong hindi nagdamdam. Sa wakas ay kumalma si Shen Yuchu. Magkaibigan tayo, natatakot lang ako na mahirapan ka dahil dito. Nang marinig ko ang salitang magkaibigan, gumaan din ang pakiramdam ko. Kaya maingat kong ipinaliwanag. Wala naman akong tunay na nararamdaman para kay Bai Ningbing. Noong nag-engage kami, akala ko lang ayos naman siya. Noong panahong iyon, abala ako sa pagpapatakbo ng Fang Group. Iba't ibang operasyon, wala akong panahon para mag-manage ng relasyon. At saka, iniligtas ng matandang Bai ang lola ko. Iyon ang dahilan kung bakit naganap ang kasal na ito. Hindi ko siya gusto, dati ay kaibigan lang siya. Ngayon, sa paningin ko, isa lang siyang estranghero na kinaiinisan ko. Kaya kahit anong aksyon ang gagawin mo sa Bai Group, huwag mo akong alalahanin. Gamit ang maikling salita, ipinaliwanag ko kay Shen Yuchu ang mga bagay na ito. Pagkatapos makinig, alam niyang hindi ako nagkaroon ng tunay na pagmamahal kay Bai Ningbing at natutuwa siya sa kanyang puso. Di mabuti, nagtatakang ikiling ko ang ulo, sabi mo mabuti. Mabuti saan? Bakit kailangan mong atakihin ang Bai Group? Hindi namamalayang pinisil ni Shen Yuchu ang kanyang kamay na nasa bulsa. Kakauwi ko lang galing ibang bansa, kahit nasa abroad ako ang namamahala sa kumpanya, iba ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Kaya ang unang misyon ko pag-uwi ay dapat gawin ng maganda para makita ng mga veterano sa grupo ang aking kakayahan. Tumango ako, naranasan ko na rin ang ganitong yugto, naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Pero bakit Bai Group ang napili? Umiti si Shen Yuchu, wala pa akong karanasan sa ibang kumpanya. Ang Bai Group ay nasa gitna ng issue ngayon. Nag-research ako ng kaunti at tingin ko siya ay angkop na target para magpakita ng kapangyarihan. Pag-uwi ko, huminga ako ng malalim, medyo pagod talaga ngayong araw. Pagkatapos maligo, dumiretso ako sa kama, kinuha ang telepono. Nakita ko ang mensahe ni Shen Yuchu na ilang minuto pa lang ang nakalipas. Mabilis akong nag-type bilang tugon, sige. Magpahinga ka na rin, magandang gabi. Hindi ko alam. Sa isang apartment, si Bai Ningbing ay balisang hindi makatulog, naghintay hanggang madaling araw. Simula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Shen Yuchu, alam niyang hindi siya basta-basta patatawarin ni Shen Yuchu. Hindi ako maaaring umupo lang at maghintay ng kamatayan. Pinilit niyang kumalma. Kinuha ang telepono at tinawagan ako, ngunit ang sumagot sa kabilang linya ay isang malamig na boses ng babae mula sa makina. Sa wakas ay natiyak na nablock ko siya. Bigla siyang nawalan ng lakas, nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay at bumagsak ng malakas sa sahig. Maliban kay Fang Yuan, sino pa ba ang makakatulong sa tangang ito na makaalis sa gulo? Wala. Walang tao na makakatulong sa tangang ito. Mukhang itatakda na siyang bumagsak. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo, naglakad ng mabigat patungo sa banyo, at tinitigan ng mabuti ang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay madilim at malungkot. Pinag-isipan niya nang may galit na kailangan niyang mag-iwan ng paraan para sa sarili. Ang paboritong ama na yon, hindi ba siya laging mahal ang kanyang anak sa labas? At sinabi pa niyang ibibigay ang kumpanya rito. Kung gayon, manatili ka kasama niya sa Bai Corporation magpakailanman. Bumalik si Bai Ningbing sa sala. Pinulot muli ang cellphone at tumawag ng isa pang tawag. Hello? Mayroon akong 20% ng shares ng e-group. Ibebenta ko lahat. Mabilis mong hanapan ako ng buyer. Sa kabilang linya ay matagal na katahimikan hanggang sa halos hindi na makapagpigil si Itzuan. Sa wakas, may nagsalita mula sa kabilang dulo. Ibenta lahat? Itzuan, ano ba talaga ang gagawin mo? Naalis na ako sa posisyon bilang presidente ng e-group. Sinabi ng tatay ko na iiwan niya ang kumpanya sa kanyang anak sa labas. Kapag umangat na ang anak sa labas, may puwang pa ba ako sa e-group? Mas mabuti ngayon na ibenta ang mga shares para magkaroon ng pera at magsimula ng sariling negosyo. Hindi sinabi ni Itzuan ang totoo sa kausap sa telepono pero sapat na ang dahilan na ito. Talaga? Siyempre tutu. Mas mabuti nang ibenta ngayon kaysa hintayin na tanggalin niya ang aking shares. Sige, tutulungan kitang maghanap ng buyer. Pero ayon sa sitwasyon ng e-group ngayon, mahirap ibenta ang mga shares na ito. At ang bibili ay maaaring hindi maganda ang intensyon. Sigurado ka ba? Gusto ni Itzuan ang epektong ito. Siyempre sigurado ako. Bakit ko ba asahan na gaganda pa ang kalagayan ng anak sa labas na yon? Alam ko na, hintayin mo ang aking balita.
Hindi nag-aksaya ng oras si Ixuan, dumiretso sa baba, sumakay ng kotse, at naghanda ng umuwi. Kailangan niyang ipaliwanag ang mga bagay sa kanyang ina, ngunit hindi dapat malaman ng kanyang ama. Tulad ng inaasahan, wala sa bahay ang kanyang ama. Sa ganitong oras, malamang na nasa bahay ng kanyang kerida. Ang kaunting pagsisisi ni Ixuan ay biglang nawala. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Kumatok siya sa pintuan ng kanyang ina. Nagising si Ina. Tinitigan ng may pagtataka ang kanyang anak. Isinara ni Ixuan ang pinto at inupo si Ina sa tabi ng kama. Maingat niyang sinabi kay Ina ang lahat ng nangyari ngayong araw. Bago pa man matanggap ni Ina ang katotohanan, diretso na niyang sinabi ang kanyang plano. Hindi mo ba sasabihin sa tatay mo? Pumikit si Ixuan. Ma, anong klaseng tao ang tatay ko? Sa loob ng maraming taon, hindi mo pa ba nakikita? Ngayon, ang nasa isip at puso niya ay ang babaeng iyon sa labas at ang anak sa labas. Tinalikuran na niya ako. Ang ginagawa ko lang ay ibenta ang shares, hindi ako nang gugulo. Sapat na yon para sa kanya. Hindi ba siya nagmamahal sa anak sa labas bilang ama at anak? Sigurado akong gugustuhin niyang samahan siya. Unti-unti, napapaniwala ni Ixuan si Ina hanggang sa matatag na ang desisyon nito. Sige, sasama ako sayo, anak. Mahigpit na hinawakan ni Ixuan ang kamay ng kanyang ina. Ma, huwag kang mag-alala. Ang pera mula sa pagbebenta ng shares ay sapat na para sa ating buhay. Aalagaan kita. Si Ina ay ganap na nagtiwala kay Ixuan. Naniniwala ako sa iyo, anak. Ma, tandaan mo, huwag mong hayaang malaman ng tatay mo ang tungkol sa ating pag-alis. Huwag mong sabihin ang ating kinaroroonan. Siyempre, maliliit na bagay ay pwedeng ilagay sa bag. Ang ibang gamit, bibilhin na lang natin pagdating sa Amerika. Hindi dapat malaman ng tatay mo. Tumango si Ina ng sunod-sunod. Huwag kang mag-alala, alam ko, anak. Pagkatapos magbilin, umalis si Ixuan. Marami pa siyang dapat asikasuhin. Kinaumagahan. Sa wakas ay nakatanggap si Ixuan ng balita. Sinabi nito, ang Y-Group ay nasa gulo ngayon. Maraming proyekto ang tumigil at may pagsisiyasat na nakabitin. Kaya, para sa 20% shares, ang pinakamataas na alok ay 400 milyon. 400 milyon? Ang mga shares na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon. Bakit ganun na lang kaliit? Sinabi niya na kung maghintay pa tayo ng ilang araw, baka wala ng 400 milyon. Nasaktan si Ixuan. Biglang bumaba ang halaga ng malaki, ngunit wala siyang magagawa. Si Ixuan ay labis na nasaktan, biglang nawala ang kalahati, ngunit wala siyang magagawa. Ang mga stock ng Yishi ay patuloy na bumabagsak, tama ang sinabi ng taong iyon, sa loob ng ilang panahon. Ang mga bahaging ito ay magiging tulad ng puting papel. Sige, ibebenta ko na. Pero ang pera, dapat pumasok sa account ko ngayong araw na ito. CJ, pupunta ako para kausapin siya. Ika-19 na kabanata, tahimik na pagtulak sa mga pangyayari. Si Moligny ay gagawa ng hakbang para labanan ang Yishi Group, kaya ang pagbebenta ng mga bahagi ni Ixuan. Natural na hindi makakataka sa kanya. Si Chen Hao ay nakatayo sa harap ng mesa ni Moligny, nag-uulat ng mga kilos ni Ixuan. Si Ixuan ay nag-book din ng 2 tiket papuntang Amerika bukas para sa kanya at sa kanyang ina. Si Moligny ay patuloy na nagsusuri ng mga dokumento ng walang tigil. Talaga? Kung wala ang kanyang ama, tumigil sandali si Chen Hao. Talagang hindi maintindihan kung bakit, sa pagsisimula ng trabaho ngayon, inutusan ni Moligny siyang atakihin ang Yishi Group. Kung ang Shen Corporation ang gagawa, lubos niyang mauunawaan dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Alam din ni Chen Hao, pero ang presidente namin ay kagagaling lang sa ibang bansa. At walang anumang relasyon sa Yishi dati, bakit bigla niya itong atakihin? Sa pagkakaalam ko, lahat ng ginagawa ni Ixuan ay ginagawa niyang lihim mula sa kanyang ama, hindi pa alam ng kanyang ama. Na naibenta na niya ang kanyang 20% bahagi, at sa isang kompetensyang kumpanya pa. Tiningnan ni Chen Hao si Moligny na walang kahit anong ekspresyon, tila alam na niya ito. Presidente, kailangan bang ipaalam sa kanyang ama upang pigilan siyang tumakas papuntang Amerika? Itinaas ni Moligny ang kanyang tingin kay Chen Hao. Ang China ay pamilyar na kapaligiran para kay Ixuan, pamilyar na tao. Kahit mawala ang Yishi, hindi siya magiging masama. Pero sa ibang bansa, hindi pamilyar ang lugar at tao, sa tingin mo kung ma-freeze ang kanyang account. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Maingat na pinag-isipan ni Chen Hao ang sinabi ni Moligny. Bigla siyang nakaunawa, naintindihan ko, gagawin ko na agad. Ang pag-freeze ng account ay nangyayari lamang kung may ginawa siyang illegal na pinag-freeze ng gobyerno. Kaya sa ngayon, ang tanging paraan upang ma-freeze ang account ni Ixuan ay ang reklamo ng mga magulang ni Zuhan. Tungkol sa sinadyang pananakit, kung susundin ang normal na proseso ng kaso, aabutin iyon ng 1 o 2 buwan. Dahil naintindihan ni Chen Hao ang ibig sabihin ni Moligny, natural na alam niya. Kung ano ang gagawin, bigyan sila ng abiso, pabilisin ang pagdinig ng kaso.
At dapat gawin ito pagkatapos umalis si Ixuan ng bansa at bago niya ma-withdraw lahat ng pera. Kailangang tama ang timing. Sa oras na yon, ma-freeze ang kanyang account. At siya mismo ay magiging wanted, kaya tiyak na hindi magiging maganda ang kanyang buhay. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Chen Hao. Ang pakikitungo ni Pangulong Mo kay Ixuan ay parang pagtrato sa isang langgam. Nang maunawaan ang lohika, agad na kumilos si Chen Hao. Sinabi ni Molinyi kay Shen Qingwan. Nagagamitin niya ang Yi Corporation para magpakita ng kapangyarihan, pero lahat ng bagay ay ginawa ni Chen Hao. Umaga pa lang ay inutusan na niya si Chen Hao, at naghintay na lang ng resulta, hindi niya itinuturing na mahalaga ang Yi Corporation. At sa opisina ng presidente ng Shen Corporation, nakatanggap din si Shen Qingwan ng balita tungkol sa pagbebenta ng bahagi ni Ixuan. Nakaupo si Shen Qingwan sa kanyang upuan, humigop ng kape, bago sinabi sa kanyang assistant. Huwag mong pakialaman, pumunta ka at sabihin sa kanila na pabilisin ang pagdinig ng kaso ng pananakit kay Zuhan. Hanapin ang tamang oras pagkatapos umalis si Ixuan ng bansa. Mas mabilis, mas mabuti. CJ, Presidente Shen. Si Xu Jian ay nakasuot ng itim na pang-opisina, naintindihan ang ibig sabihin ni Shen Qingwan. Pagkatanggap ni Ixuan ng mensahe na pumasok na ang pera sa bangko. Sa wakas ay naging panatag siya, at nagsimulang maghanda para sa paglipad papuntang Amerika bukas. Pero hindi pa rin siya mapalagay sa Yi Corporation. Nagpa siyang umuwi ngayon para samahan ang pamilya. Nang makita sa bahay ang inaasahang nasa opisina, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ixuan. Hindi mapigilan, bakit siya biglang nasa bahay? Baka may natuklasan siya. Tatay. Medyo kinabahan si Ixuan, pero nagpanggap na kalmado. Tiningnan ni Ixuan ang anak na ilang araw nang hindi nakikita, nagkunot ang noo, nakaramdam ng pagkainis. Kung hindi dahil sa pangangaliwa ng anak na ito, at hindi marunong mag-alis ng ebidensya. Mananatili sana ang kasunduan sa pagitan ng Yishi at Shen Corporation, at hindi mawawala ang maraming kita ng Yishi. Sa ngayon, ang Yishi ay halos hindi na makakilos, at siya mismo ay nag-withdraw ng maraming pondo upang punan ang butas. Pero sa harap ng pagbati ni Ixuan, sumulyap lamang siya. At inalis ang tingin. Pumikit si Ixuan, puno ng galit sa kalooban. Galit, kapag nag-bankrupt na ang Li Corporation, tingnan natin kung ikaw at ang anak mo sa labas. Anong magiging kahihinatnan? Hindi rin naman gustong manatili rito ni Ixuan dahil ayaw niyang magdulot ng hindi kanais-nais na sitwasyon para sa kanyang sarili. Nang makita niyang hindi siya pinapansin, napagtanto niyang hindi natuklasan ang kanyang ginawang pagbebenta ng bahagi ng kumpanya. Diretso siyang umakyat ng hagdan at pumunta sa kwarto ng kanyang ina, maingat na isinara ang pinto. Nang makita niyang humihilik ang kanyang ina, naupo siya sa tabi nito at binaba ang kanyang boses. Ma, hindi niya natuklasan. Bukas ay lilipad tayo papuntang Amerika, tama ba? Ang ina ni Ixuan, sa harap ng kanyang ama, ay laging maingat at nagpapasaya. Sa oras na ito, dahil kailangan nilang itago ito sa kanya. Medyo kinabahan siya nang banggitin ang pagpunta sa Amerika, tumingin siya sa pinto. Natahimik siyang parang natatakot, tumango lamang. Si Ixuan naman ay inaliw ang kanyang ina. Ma, huwag kang matakot, bukas alis na tayo. Hindi na natin kailangang pasayahin siya, hindi na rin kailangang maging maingat sa harap niya. Hindi nagtagal si Ixuan sa kwarto ng kanyang ina. Bumalik siya sa kanyang sariling kwarto. Ang buong pamilya ay nasa bahay. Subalit ito ang huling pagkakataon na sila ay magkakalapit. Hindi maiwasan ni Ixuan na sa kanyang kwarto. Tingnan ang kanyang mga gamit, pawang mga damit noong siya ay bata pa, regalo ng kanyang ina. Ngunit ngayon, para sa kanya, wala nang kahulugan ang mga ito. Dumating na ang oras ng tanghalian. Tatlo silang karaniwang nakaupo sa hapagkainan, saglit na walang nagsalita. Puno ng katahimikan ang silid kainan, kahit ang mga katulong ay naramdaman ang kakaibang kapaligiran. Matapos ihain ang pagkain, tahimik silang lumabas. Tatlo silang kumakain ng kani-kanilang pagkain, walang gumagawa ng ibang kilos. Biglang tumunog ang telepono ng pamilya Yi. Sinagot ito ni Ifyu at narinig ang boses ng kausap sa kabilang linya. May bahid ng pag-aalala. Naspray ng paa ng anak ko, mag-isa lang ako sa ospital. Medyo natatakot ako, maaari mo ba akong samahan? Kahit sa boses pa lamang ay mararamdaman na. Ang pagsusumamo ng matanda. Sa tahimik na silid kainan, ito ay narinig ng malinaw. Agad na inihulog ni Ifu ang kanyang mga chopstick at tumayo, handang lumabas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita si Ixuan. Tahimik na pinanood ni Ixuan si Ifyu, ngunit ang kapalit ay ang inis na ekspresyon ni Ifyu. Tapusin mo muna ang pagkain bago umalis, sapagkat ito na ang huling hapunan ng kanilang pamilya na magkakasama. Siyempre, ang mga sumunod na salita ay hindi na sinabi ni Ixuan. Ngunit si Ifu ay tiningnan lamang si Ixuan ng masama. Walang kahit na anong pag-atubili, pagkatapos ay mabilis na umalis. Tila alam na ni Ixuan. Ang pinili ni Ifyu.
Hindi katulad ng kanyang ina na nalulumbay, si Ixuan ay tila walang pakialam sa pag-alis ni Ifu. Sa katunayan, napansin lamang niya na ang kanyang ina ay may kaunti pang pag-asa kay Ifu. Ang tanong na yon kanina ay upang pilitin si Ifu na pumili, upang lalo pang mabigo ang kanyang ina, at tuluyan na itong sumama sa kanya papuntang Amerika. At totoo ngang nakuha niya ang resulta, nasa loob na ng kanyang inaasahan. Ika-20 kabanata. Umalis si Ixuan. Si Ifu ay hindi pa rin umuwi buong gabi. Sanay na sina Ixuan at ng kanyang ina. Kaya nang magising sila kinabukasan at wala silang makita, walang nagtanong kahit isa. Tahimik na inilagay ng ina ni Ixuan ang ilang alahas sa kanyang bag na alala niya. Hindi na kailangang magdala ng mga pang-araw-araw na gamit, ngunit ang mga alahas na ito ay maaaring ipagpalit ng pera para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Si Ixuan at ang kanyang ina ay naghanda lamang ng isang bag at lumabas. Hindi na rin nagtanong ang mga katulong. Dala ang isang bag, umalis sila sa bahay na kanilang tinitirhan ng napakatagal. Sumakay si Ixuan sa eroplano patungong bansang N. Ang balitang ito ay agad na naipadala sa kamay ni Shen Qingwan at Mulinyi. Hindi na kailangan pang hintayin ni Chen Hao ang utos ni Mulinyi. Diretso siyang kumilos, nilusob ang kumpanya ng Yi. Ang hakbang na ito ay bigla ang sumakop kay Ifu. Nakaupo sa kanyang opisina, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Bakit bigla-bigla ang Mu Corporation? Diretsong sasalakayin ang Yi Corporation. At walang anumang senyales, ang tunog ng pagbasag ay patuloy na nagmumula sa opisina. Nagkatinginan ang mga sekretarya sa labas. Ang ilan ay naghahanap na ng trabaho sa ibang kumpanya. Umalis na habang maaga pa. Maghihintay pa ba talaga silang mabangkarote ang Lee Corporation? At hindi makuha ang kanilang sahod bago umalis. Si Ifu ay abala na ngayon, ngunit may tiwala pa rin siya. Tinawagan niya ang mga tao sa Mu Corporation. Si Chen Hao ay nakatayo sa opisina ni Mulinyi, may hawak na telepono. Naka-speakerphone. Assistant Chen, maaari ko bang makita si President Mu? Gusto ko lang itanong, bakit po tinatarget ng President Mu ang aming Yi Corporation? Hindi naman namin kayo ginawa ng masama. Maaari rin po bang pumayag kayo, Assistant Chen? Tumingin si Mulinyi kay Chen Hao at tumango, ngunit hindi nagsalita. Si Chen Hao ay marunong, siya na mismo ang sumagot sa tanong ni Ifu. Chairman Yi, ang sabi ng aming President Mu, ang tiyak na dahilan ay maaari niyong itanong sa inyong anak na lalaki. Siyempre, kung hindi niyo siya makita ngayon, maaari kayong magtanong-tanong. Anong nangyari sa Lei noong nakaraang gabi? Malalaman niyo kung bakit dinanas ng inyong Lee Corporation ang kapalarang ito. Si Ifu ay lubos na naguguluhan. Anak Yixu. Chen Hao, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang hindi mahanap ang tao? Kahapon nasa bahay pa siya. Hindi binigyan ni Chen Hao ng sagot si Ifu. May gagawin pa ako. Paalam, Chairman Yi. Pagkasabi nito, hindi na hinintay ang sagot ni Ifu. Diretsyo niyang ibinaba ang tawag. Si Mulinyi ay walang anumang sama ng loob sa ginawa ni Chen Hao. Isang salita lang ang sinabi, lumabas ka. Ang mga susunod na bagay ay dapat mong i-follow up. Sige, Muzong. Si Ifu ay hindi makakuha ng balita mula kay Chen Hao, kaya napilitan siyang makinig sa payo ni Chen Hao. Tinawagan niya si Ixui, ngunit ang ipinakita sa telepono ay ang tunog ng naka-off na cellphone. Hindi naniwala si Ifu, sunod-sunod na tumawag, ngunit pareho ang resulta. Wala siyang magawa kaya tinawagan niya ang bahay. Hello! Magandang araw, ipatawag si Ixui, ang galit na boses ni Ifu. Ay nagmula sa telepono. Ginoo, ang ginang at ang binata. Ay umalis kaninang umaga at hindi pa bumabalik. Mahigpit na kumunot ang noo ni Ifu. Lumabas na siya. Biglang dumating ang masamang pakiramdam sa puso. Sabay silang lumabas, Ginoo. Kakatanong pa lang ni Ifu kung ano ang nangyayari, nang biglang pumasok ang sekretarya na nagmamadali at kumatok. Diretsyo niyang pinatay ang tawag. Ano ang problema? Hindi nag-atubili ang sekretarya. Chairman, nasa meeting room ang lahat ng shareholders. Hinihiling na bigyan mo sila ng paliwanag agad. Kung hindi, ibebenta nila lahat ng kanilang mga shares. Kung dati pa lang, gusto ni Ifu na ibenta nila ang shares para mabili niya ang mga ito sa ganitong paraan. Si E Corporation ay magiging nasa kanya lang ang desisyon. Ngunit ngayon wala na siyang liquid funds. At saka, si E Corporation ay nasa blacklist ng probinsya. Ngayon, bigla na lang. Tina-target ng Mu Corporation. Kung ang mga shareholder na ito ay magbenta muli ng mga bahagi, hindi na niya kayang bilhin ang mga ito ngayon. Maaaring siya ay agad na makuha ng iba. Sa ganitong paraan, ang Yi Corporation ay talagang magbabago ng apelyido. Hindi na niya napigilan. Kinuha niya ang isang ceramic na dekorasyon sa mesa at hinagis ito sa sahig. Ang sekretarya sa tabi. Natakot at umatras ng ilang hakbang. Gamitin mo ang pinakamabilis na bilis para imbestigahan ang gabi noong nakaraang araw. Anong nangyari sa Bayi Club? Dumalo pa rin si Ifu sa pulong na ito. Sa wakas ay nakaupo sa meeting room.
Ang mga mukha ng mga shareholder ay hindi maganda. Alam na rin nila ang tungkol sa pag-atake ng Mu Corporation sa Yi Corporation. Takot, pag-aalala, galit, nerbiyos, iba't ibang emosyon. Lumitaw sa kanilang mga mukha. Mga Ginoo, tinawagan ko na ang special assistant ni Imu. Natawagan ko na siya at binigyan niya ako ng pahiwatig. Hinihiling ko sa inyong lahat na bigyan ako ng kaunting oras. Para malaman ang dahilan ng pag-atake ng Mu Corporation sa amin. Pupunta ako mismo sa Mu Corporation. Si Ifu ay maaari lamang aliwin ang mga shareholder na naroroon. Habang nakikita niya ang galit sa kanilang mga mukha. Nawala na. Ngunit biglang itinulak mula sa labas ang pinto ng meeting room. Bakit hindi niyo ako inabisuhan tungkol sa shareholders meeting na ito? Ang atensyon ng lahat ay naakit ng tinig na ito. Kapag nakita nila kung sino ang dumating, lahat ay hindi makapaniwala na tumingin sa kanya. Ito ay ang katunggali ng Li Corporation Group. Katunggali na si Hijing. Ano ang ginagawa mo rito? Si Ifu ang unang nakarecover. Sinita siya. Si Hijing ay walang pakialam sa dignidad ni Ifu. Sa kanyang sarili, nakahanap siya ng upuan at umupo. Pagkatapos ay sa meeting table. Nagbato ng isang dokumento. Kapag nakita ninyo ito, malalaman nyo kung bakit ako narito. Hindi alam ni Ifu ang dahilan, ngunit kinuha niya ang dokumento. Inilabas at tiningnan, hanggang sa dulo nang makita niyang malinaw ang dokumento. Sa sandali ng huling lagda, lumaki ang kanyang mga mata, bahagyang bumuka ang bibig. Umilig na hindi makapaniwala. Impossible ito. Talagang imposible. Isinalya ni Ifu ng malakas ang dokumento sa mesa. Ang dokumentong ito ay tiyak na peke. Hijing, bakit mo ginagawa ito? Hindi pinapansin ni Hijing si Ifu. Medyo hysterical, umiti lang ng bahagya, parang nakangiti ngunit hindi, habang nakatingin kay Ifu. Ang ekspresyon ay sobrang mayabang. Ang dokumentong ito, totoo ba o peke? Naniniwala akong si Ifu ay mas nakakaalam kaysa sa akin. Dahil ang pirma ng iyong anak, sigurado ako na makikilala mo. Ang ibang shareholder nakikinig sa usapan ng dalawa. Hindi maintindihan, kinuha ang dokumentong inihagis sa mesa. Binuksan at tiningnan. Hindi makapaniwala si Ifu. Itsuan. Paano nangyari? Ibinenta ni Ifu ang kanyang mga hawak na shares. At ibinenta kay Hijing. Sa meeting room, patuloy ang bulungan. Bawat salita, tungkol kay Ifu ang usapan. Sa sandaling iyon, binuksan ng sekretarya ang pinto ng meeting room at pumasok. Chairman, nalaman ko na ang nangyari noong nakaraang gabi. Nalaman ko rin. Bakit sasalakayin ni Director Mu ang Yi Corporation? Tumingin ang sekretarya sa mga tao sa meeting room. Lahat ay nakatingin sa kanya. Medyo kinakabahan, diretsahang sinabi. Hindi rin matukoy kung sino talaga ang nagsasalita. Nanginginig ang sekretarya. Dali-daling sinabi ang kanyang nalaman. Noong nakaraang gabi, sumali si Director Shen sa welcome banquet para sa pagbabalik ni Director Mu. Ang lugar ay nasa Lai Club. Pumunta si Director Yi kay Director Shen, nagkamali ng intindi si Director Shen. Sa relasyon niya kay Director Mu at ininsulto pa si Director Mu. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan pa ng sekretarya na si Itsuan ay tinanggal na bilang presidente. Tinatawag pa rin siyang Director Yi. Pero ngayon, malinaw na walang may pakialam doon. Paano siya nangahas? Nangahas siyang insultuhin si Director Mu. Si Ifu ay nakikinig sa meeting room na pinag-uusapan ng mag-ama. Ramdam niya na hindi pa siya naging ganito kahirap. Kaya tungkol kay Ixuan, ibinenta ang shares. Tumakas ba siya? Malamang alam na niya noon pa na si Director Mu ay sasalakay sa Li Corporation, kaya wala siyang pakialam sa kapalaran ng Li Corporation. Kinuha ang pera at tumakas. Isang shareholder ang direktang nagsabi. Nang tunay na iniisip ni Ixuan, hindi rin maintindihan ni Ifu kung bakit ginawa ito ng kanyang anak. Bakit niya ginawa ito? Kabanata 21, Matandang Ginang Shen. Sinabi ko lang. Kabanata 21, Matandang Ginang Shen. Sa tingin ko, si Ixuan mula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Director Mu. Sa simula pa lang, alam na niyang hindi talaga patatawarin ni Director Mu ang Li Corporation. Tiyak iyon. Kung hindi, bakit naman bigla-bigla niyang ibinenta ang shares? Director Yi, ginawa ito ng iyong anak. Hindi mo ba alam? Sa tingin ko, ito ay kanilang plano ng mag-ama. Gusto nilang samantalahin bago pa mangyari ang problema sa Yi Corporation. Muna kumuha ng pera, pagkatapos manirahan sa ibang bansa, pupunta si Director Yi para sumama sa anak at mag-enjoy sa buhay. Director Yi, kami ay mga taong sumunod at sumama sa iyo at sa Yi Corporation hanggang ngayon. Sisiraan mo ba ang tulay? Ang buong meeting room ay nagulo.